Hey guys, what's up? My name is Sean Winnie. Today, tara, pag-usapan nga natin itong portion ng interview ni Kato Ning. Siyempre, hindi pa ba familiar sa ating lahat ngayon itong si DMCI CEO Sid, no? Or Isidro Sid Consonji. Okay, tama ba yung spell? No, tama naman. Ayan. So basically, meron pong naggawa ng kanyang sariling version ng video si G. Clem. Okay? Yan, dun sa mga hindi pa po naka-follow sa kanya, paki-follow po siya. Ayan. So, kung maalala nyo nga, nag-react na nga dito si Attorney Claire, si Attorney Libayan, sila Doc Freddy, si Derek Freddy, si Teacher Mark, sila Mantemyong, sino pa ba? I think si Tita Alona, si Papa Migs, MUG, yan. Sino pa? Almost lahat ng kabatas, ka-UB, no, mga ka-armado, nag-react na po sila rito. Dito, pakinggan natin yung version at sa loobin ni Sir Isidro Consunji. So, nung pong sinita niya po kayo na sinabi niya, parang kahit na bilyonaryo ka, huwag mo kaming babastusin dito, huwag mo kaming tutulugan dito. Excuse me, Mr. Consunji, please, huwag kayong matulog dito. Please, wala kami pinipili dito. Hindi porket bilyonaryo ka, tutulugan mo kami. Don't do that, mababastos siya. Hindi pa ako natutulog. No, nakita kita, tutulog kayo. Wag ka. Para kayong naging sarcastic dito. Wag. Bastusan yan. Huwag mo kami bastusin dito. You don't have the right. Kahit na bilyonaryo ka, hindi ka exempted. Okay? Magpakatino ka. Gumising ka. Dilap mo mata mo. Kukumpul ka agad lang. Hindi ka exempted. Okay? Magpakatino ka. Gumising ka. Dilap mo mata mo. Nagko-conclude ka agad siya na hindi ko pinapansin yung hearing, which is the reverse of the actuality. Kaya nga kayo nandun eh. Ibang motive siguro nila. Maging sikat sa bayan, sikat sa tao. Ito guys, no, if you're going to listen to Mr. Consuni here, no, kay CEO Sir Sid, despite na nabastos siya ng isang tao na supposedly inimbita lang sila dyan for inquiry, dito mo makikita yung ugali ng mga taong may tunay na mataas na, kung di man pinag-aralan, pero estado sa buhay. Diba? Ewan ko, hindi ko alam. Hindi lang naman ako eh. Maski yung mga tao namin, previous hearings medyo dinidiinan niya. Siguro, ganun din talaga style niya. Pero tingin ko po ay sumobra po doon si Senator Tulfo. Hindi dahil kaharap ko po kayo. Just for the record, nung oras po ba na yun, pumikit kayo? Nakakatulog ba kayo? How did you feel about it at that particular moment po? Public servant po siya, ang pangalan, Rafi Tulfo. Hindi po ba pagka-public servant, pagka-official? Guys, hindi ko alam kung this is out of sarcasm. Sabi niya ni Sir Sid. Lang biya, servant natin sila. Yun ang sabi. Most probably because he's not acting as if he is a public servant or he's even a senator. No, based on experience ni Mr. Consunji. Pero para siyang amo, hindi servant eh. Yes. Diba? Actually, ito si Mr. Consunji. Okay, the way he talks, hanggang sa matapos to. The way he talks is he's trying to be he's trying to be a gentleman in a way na hindi yun pinadana sa kanya during the Senate inquiry. Diba? At that particular moment, Opo. Naka-experience na ba kayo ng ganung klase ng humiliation in your life? Not from a senator. Like public humiliation? Meron na po dati? Not really. Not really. So this is the first time po? Yeah. Opo. And then, kasi, kung minsan pagka nakikinig ako, madalas nagpipikit ako mata para maintindihan ano ba yung tinutungo ng tao. Opo. Akala niya tutulog ako. Pareho po tayo. Ako po kapag may nagsasalita, lalo kung mahaba yung sinasabi, may pikit po para ma-absorb ko yung sinasabi. Just for the record, nung oras po ba na yun, pumikit kayo? Oo. Pero nakakatulog ba kayo? Hindi. Hindi po. Hindi po. Nakikinig ako. Opo. As in, kahit na ilang segundo, hindi kayo nakaidlip po? Para kayo hindi. Hindi po. Opo. Dito sa na to, tama yung sinabi ni Attorney Claire. Hindi natulog yung tao.
Diba? Coming from Mr. Consunina, hindi siya nakatulog. Diba? Although inamin niya na nakapikit siya. Pero that doesn't mean na siya ay natutulog. I know for a fact that there are a number of people na ginagawa nila ito. Yung habang nakikinig sila, nakapikit sila. Diba? So, ibig sabihin mo, pag nagdadasal ka, tapos nakapikit ka, ibig sabihin natutulog ka? Of course not. More often than not, minsan ang pagpikit natin is yung pagiging taimtim. Whether taimtim na pagdarasal, taimtim na pakikinig. Ako, there are instances na ginagawa ko yun. Diba? Para mas lalo kong ma-appreciate yung sinasabi ng speaker. Tapos, may natutulog ako. Minsan pa nga, mas napapansin, akala natutulog ako kasi dahil nga singkit ako, pagka nakaganon ako, halimbawa, nakahiga ako, tapos yung level ng TV dito. So, yung mga nakakasama ko, akala nila natutulog ako. Hindi nila alam, gising ako. Pinapatayin ako minsan ng TV. Di ba? Kumbaga, you came prepared sa invitation na yan, no? Matagal na kami inimbitad doon eh. So, nung pong sinita niya po kayo, na sinabi niya, parang kahit na bilyonaryo ka, wag mo kaming babastusin dito, wag mo kaming tutulugan dito. How did you feel about it at that particular moment po? I felt, hindi tama yung comment. Nagko-conclude ka agad siya na hindi ko pinapansin yung hearing, which is the reverse of the actuality. Kaya nga. Okay. Is this, eto tanong ko sa inyo guys, no? Sa mga nanonood ngayon. Yung sagot nyo, i-type nyo dyan sa comment section. Is this the first time na may narinig tayo? Okay. Naging tama si Raffy Tulfo sa kanyang mga speculations, sa kanyang mga pagbibintang, sa kanyang during his Senate hearing. Was there an instance na naging tama siya? More often than not, may mga instances because of pagbibintang niya, napapasama pa yung taong nabibintangan. Because of his speculations, because of his accusation, baseless accusation, mas marami pang napapasama kaysa napapabuti. Diba? Like halimbawa, kung hindi nagsalita si Mr. Consuni, same scenario with Anjo Eliana. Kung hindi sila nagsalita, kung hindi nila in-air out yung kanilang side of story, sa tingin nyo, may intindihan natin. Kung makikinig lang tayo lagi kay Raffy Tulfo. Kung si Raffy Tulfo lang talaga ang lagi nating naririnig magsalita. Lalayo pa ba tayo nung tinawag niyang extortionist si Miss Julie Licop only to find out? Kung ako dapat kay Raffy Tulfo, no? Hindi na natin sana nalaman lahat itong senaryo na to. Kasi even before nag-file si Ma'am Julie Licop ng kaso laban sa kanya, tahimik naman yung tao. Wala naman tayong alam na nag-i-exist siya. And come to think of it, ang pagkakaalam pa natin sa version ni Raffy Tulfo, diba, na dati niyang asawa. Like, naghiwalay sila literally in such a way na dumaan sila sa legal process. Kasi 'di ba? Kung papanoorin mo prior to that day na nagsalita si Raffy Tulfo laban kay Ma'am Julie Licop, prior to that day, madalas ang mga lumalapit sa kanya is about marital problem, about family issues, hindi ba? Oh. Kung i-recall mo lahat ng sinasabi ni Raffy Tulfo, si Raffy Tulfo ang almost, siya yung perfect man to be with. To be a husband, to be a father. Kasi tinitira nga niya yung mga lalaki na hindi umaakto ayon sa kung ano nasusulat ng batas. And then only to find out, kung nagsalita ni si Ma'am Julie Licop, wala ka palang pinagkaiba doon sa mga lalaking pinapaanohan mo dyan, di ba? Sinisira mo pangalan sa programa mo. Meron yan, very recent lang, no, may lumapit kay Teacher Mark. So, hakayaan na muna namin sila Attorney Debayan or si Attorney Claire magbigay ng legal opinion tungkol doon. Mas probably magpo-provide sila ng legal advice.
Walang pinipili si Raffy Tulfo. Ay hindi, may ini-exempt siya. Ini-exempt niya yung sarili niya na magsalita siya ng pangit laban sa sarili niya. Syempre, sarili niya yun. Diba? Ay, nandun eh. Iba motive siguro nila. Maging sikat sa bayan, sikat sa tao. Ewan ko, hindi ko alam. Opo. Hindi dahil sa kaharap ko kayo, dahil first time ko lang naman kayo nakaharap ko. Ano? Kami po mga taga Nueva Ecija. Kapag ka po, pasensya na kayo, pagka medyo maputi na buhok parang tatayo ang tingin namin sa inyo eh. So, hindi po namin kayang sabihin yun na kausapin ng gano'n ng isang matanda. Sinabi ko naman na ito publicly, na tingin ko po ay sumobra po doon si Senator Tulfo. Hindi dahil kaharap ko po kayo. Ano? Salamat. Yung nakapanood po noon at pati na rin yung mga kabaro nyo sa hanap buhay, tumayo to your defense. Ano ang naramdaman niyo? Masarap pala pang marami kang kaibigan. Siguro yung nakakakilala sa akin, siguro feeling nila, hindi naman ako nambabastos ng tao. Ganun talaga ang mannerism ko. Nagpipikit. Kayo po ba'y kinausap na ni Senator Tulfo at least to apologize kung mag-apologize mo? Nung ko lang siya nakilala. Hindi ko siya kilala. Hindi po. Pero afterwards po? Hindi rin. Hindi rin siya, Hindi rin. wala pong... Do you expect that Raffy Tulfo will apologize sa ginawa niya? Kasi if he will apologize to Mr. Consunji, ang daming tao na dapat mag-sorry siya. Kung tutusin nga, itong mga taong to, pwede na nga siyang kasuhan. Diba? Sa pamamahayang ginawa niya sa mga tao dyan. Pwede na siyang file ng mga reklamo sa ethics for violating Senate rules. Marami na. Yung mag-sorry pa kaya? Diyos ko, lalagnatin yata si Raffy Tulfo pag nag-sorry yan. Pinalapit sa inyo. Hindi lang naman ako eh. Maski yung mga tao namin sa previous hearings medyo dinidiinan niya. Siguro, ganun din talaga style niya. Pero inabanggit kayo kanina, may iba pa bang motivation sa tingin ninyo kung bakit niya ginawa yun? Ang feeling ko parang baka isip niya, meron kaming ginawang masama. Tingin naman ng tao namin, wala naman kaming ginawa. Kung papatawag pa ho ba kayo sa Senado, with that experience of yours, willingly, babalik pa ba kayo doon? Wala naman. Bakit naman hindi sisipot? Wala naman ako tinatago. First time niyo ba humarap sa Senado, Senate hearing? Meron kaming beses na humarap sa, I think, more sa Congress, sa Senate. Mga inquiry lang, like sa power, sa semento, long time ago. But it was more, requesting for information. Yes, kaya resource person po ang tawag sa inyo, hindi naman kayo accused. Resource. So, we acted properly. And we were treated decently. Bakit? Pakinggan niyo. Wait. Senate. Mga inquiry lang, like sa power, sa semento, long time ago. But it was more, requesting for information. Yes, kaya resource person po ang tawag sa inyo, hindi naman kayo accused. Resource. So, we acted properly. And we were treated decently. That was before. We were treated decently. Siguro, one of the things din na, in-expect din nitong DMCI, nung pumunta sila sa Senate, they were expecting that they will be treated the same way kung paano sila trinato dyan sa House of Representatives. Diba? Isa pa nga sa tanong ko, halimbawa, gaya sa case nito ni DMCI, ano ang karapatan ng Senado para panghimasukan ang desisyon ng ng Supreme Court? Kasi nga, yung pinag-uusapan nila dyan, decided case na po yan ng Supreme Court. So, anong ginagawa ng Senado para makialam sa kanila? Para pakialamanan yung desisyon ng, ng Supreme Court. Kasi kung halimbawa man, sinasabi na nagreklamo laban sa kanila, na hindi pa na-execute yung desisyon ng Supreme Court. Meron naman pong tamang proseso kung paano gawin yun. Meron pong tamang paraan paano gawin yun. So bakit nga ba? Bakit nga nangihimasok ang Senado tungkol dyan? 'Di ba? Anong klaseng batas ang kailangan nilang gawin para ipatawag nila ang DMCI? When in fact, yung violation ng DMCI, if meron,
Eh may batas na nga. Kaya nga nagkaroon ng kasuhan eh. Kasi nga merong batas na na-violate. Diba? So anong klaseng batas ang kailangan nilang gawin? Para ipatawagan DMCI, bastusin yung mga tao na taga-DMCI, at kung ano-ano pa. Sabi nga rito ng isang nag-comment ni Benong Kwang, walang respeto si Tulfo Grandioso, abusado, mabait at mabuting tao. Si Consunhi, nag-OJT ako. DMCI, nakaharap ko yan mismo, low profile yan. Sabi nung Abeliana Ronel, sa bahay ng DMCI, Consunhi, daming nawalan ng lupa. Alam mo, para sabihin nyo ito, no? Para sabihin nyo ito, kung kaya nyo patunayan, nagkaroon ng land grabbing ang mga Consunhi or DMCI, abay, sabihan nyo sa mga may-ari na mag-file ng kaso. Diba? Sabi ni Keeper Morales, dami pa din nauto ni Raffy Tulfo eh. Sabi ni Jeremy, sadyang bastos yung senador na yan. Sabi ni Pitbull, sumusorba na talaga si Senator Tulfo, walang resource person sa Senado na pinatawad kahit na matanda ay ininsulto pa. Sabi ng Eric Angeles Cruz, abusado si Raffy, lumaki na ulo, turn off. Sir Eman, mataas ang ere ni Tulfo, akala mo kung sino na. Sabi ni isang Francis Kin Arnaiz, kamusta na ang PCSO? Baka ano na nangyari na. Sabi niya, Jeneng 182, patakaraog pag-hot si Tulfo many times sa pahiya by fellow senators for being extremely and grossly ignorant. Sabi pa ng isa rito, Diatang Chel Bigol, sumusobra naman na po talaga yan si Raffy Tulfo. Style na po yan na manindak sa Senado. Yan. Sabi ni June, yabang talaga grandstanding Tulfo. May nakita ba tayong magandang comment dito? Actually, wala. Puro pangit. Yeah. You were treated decently. Yeah. Ang tatay po ninyo, igsilbi sa gabinete ng Pangulong Ferdinand Marcos dati. Kayo po ba hindi inalok ng posisyon nung anak ni Pangulong Bongbong Marcos? Hindi. Pero balita ko kayo doon nasa CCP board. May problema kayong cultural center nire-rehabilitate. And I think the composition of yung board of trustees, walang engineer. So pinakausapan ako, tulungan dahil medyo delayed yung kanilang yung pag-renovate. So, sabi ko, okay, prepared to help. Sabi ko nga doon tanungin niyo ako sa mga sayaw, sa mga kanta. Hindi mo ako papakinabangan dyan. Pero tanungin mo ako kung paano ayusin yung building, baka makatulong kami. May mga naisip na ba kayong mga disenyo para paganda niyo, disenyo o paraan? Very star-studded yung board. Sa mga PPP projects pa, meron po kayo? As contractor. As contractor, opo. Ilan po, ano po yan? Tumulong kami sa T-Plex. Yes. Yung Tarlac to La Union. Tumulong kami dun sa SCTEX. Subcontractor kami ng mga Japanese. Tumulong din kami sa Skyway. Subcontractor kami ng San Miguel. Tama po yung dinig ko na mas malaki na ang kita ngayon ng DMCI Homes kesa dun sa DM Construction. Totoo yan. Bakit po? Manipis ang margin ng construction Ang homes developer Opo. Pero mas malaki ang capital involved in the developer. Being a contractor, ang pera ginagamit mo, down payment ng may-ari most of the time. Pero pag nag-develop ka ng buildings, pera mo talaga ginagamit mo. Dahil ang bayad tayo ng tao, karamihan, 10 years to pay. Yes. Opo. Pero ang contractor, kayo din? Hindi, sarili ng DMCI Home. May sarili siyang construction. Opo. Kasi paulit-ulit yung trabaho niya. Pare-pare. Basta may butas yung building, sa amin yun. Among the companies under the mother company, yung holdings, alin po ang pinaka malaki magpanik ng pera, kumbaga? Sa ngayon, sa Mirara. Ganun po. Hindi pala construction? Hindi. Huli ang construction. Ano ba? At ang dami congressman na yumayaman kasi sila rin contractor. Hindi ako nagsabi niya. Hindi po kayo pumapasok sa yung strictly na government. Here's the thing, let's talk about this. I think I've shared that many times here. Na at one point,
nung bago po ako dito, nung bagong dating lang ako, meron akong kaibigan na naging kaibigan ko from from UAE. Na tawag dito, papatingin ako eh. Ayun. So, na-refer niya ako ng project nga. And, ito sinasabi ni Katunying, totoo po yun. Totoo po yun. Yung mga project ng DPWH, nanggagaling po yan sa mga congressman. Yung iba dyan. At magugulat ka na lang. Imagine mo, excuse me, ganito kalakaran na ikinento sa akin. Okay, kinento sa akin. Si congressman, kasama si mayor, most probably, kasi mas mataas ang governor eh. Ang governor kasi hawak niya yung buong probinsya, halimbawa, ganyan. Si congressman, distrito lang ang hawak niyan. Si congressman at saka si mayor, madalas magtropa yan. Okay? Ang system ganito, guys. Magre-request to si mayor, congressman, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan. Nire-request siya, magpaparequest yan kay congressman. So si congressman, magpapaano yan ng request, tapos mag-aano ng tinatawag nating BOQ, Bill of Quantity. Kumbaga, ando doon na nakalagay kung ano yung kailangan ng materyales, ano kailangan ng mga, yung magkano yung presyo, ganyan. So in short, humingi siya sa national government ng budget. So itong budget na to, ito yung hinihingi ni DPWH during dito sa mga tinatawag nating mga budget hearing. Okay? Kasi nga may mga project eh. Ito yung ito yung pagkaka-explain sa akin, ha? So, as you can see naman, na pag may mga project na, halimbawa, na-aprobahan yan. Aprobahan ni DPWH yung project kasi binigyan ng budget. Ngayon, ang siste, bababayan kay local. Diba? Pansinin nyo pareho lang ang term years of ng congressman at saka ng mayor. Pareho lang silang 3 years. So, every 3 years, nagbabago ang nila. Now, pag ang project, okay, pero eto guys, even before ko sabihin yung next part na yun, tatandaan nyo na even DPWH, meron silang sarili din project sa isang locality, sa isang probinsya. Okay? Hindi lang, yung mga project na, hindi lang nanggagaling sa request ng mayor o ng congressman. Pero pag ang project po, request ng isang mayor o ng congressman, alam mo na, matatawa at magugulat ka na either si mayor o itong si congressman is may sariling contracting company. So yung sinasabi dito ni Katunying, totoo po yan. Kasi pag may nilalapitan ako mga contractor, lalo na yung matagal na, ang tanong sa amin, ganito, magkano ang SOP nila? Sasabi ko sino sila? Alam na. Diba? Either yung SOP mo pupunta, iba yung lagay kang congressman, kay mayor, kay city engineer, at saka kay city administrator. Yan yung pagkaka-explain sa akin ng mga contractor dito. Nung narinig ko yung ganyang involvement, tumigil ako. Like, I don't want to handle any government projects. I'd rather go for private projects. Malinis ang trabaho, malinis ang kitaan. Itong style ng gobyerno, I don't want. Alam mo kung bakit? Kasi yung perang ginagamit dyan, pera po ng taong bayan. Yan ang hindi ko kayang sikmurahin. Hindi ko po ninanakawan ng gobyerno, ninanakawan ko po ang taong bayan. Hindi ko kayang matulog na niloloko ko ang kababayan ko. Hindi man, halimbawa, ang project halimbawa, nasa Visayas. Pero pa rin naman na ng taong bayan ang ginagamit dyan. Diba? Portion of what we pay sa taxes goes sa mga project na to. Kaya hirap na hirap yung mga taong i-penetrate ako. Kasi pagka madumi na at meron na, hindi inaapakan like hindi, yung panluloko na sa tao, it's a big no-no para sa akin. Project, public roads, o kaya ay public buildings, hindi na po kayo sumasali doon? Paminsan-minsan, sumasali kami. But generally, private construction. Private, hindi mo ba kayo nahingian? Nang?
na sumali kayo sa government project, SOP. Wala kaming trabaho sa gobyerno na. See? Even Katunying knows the SOP. Nangangailangan ng SOP. Saan po mas magandang makipagtransaksyon? Sa gobyerno o sa pribado? Sa experience niyo? Private. Bakit po? Private. Wala masyadong paperwork. Pwede mo kausapin. Formally, gobyerno, isang cheque yata. 64 signatures ang kailangan para makarelease isang cheque. Di ba? Sobrang dami po. Ang red tape, akala ko wala na eh. Dumadami regulasyon eh. Para magpatayo ka ng building, kailangan mo barangay clearance. Kailangan mo yung Sangguniang Bayan. Sangguniang Bayan. Mayor's permit. Tapos kailangan mo pa yung kausapin yung mga neighborhood. Diba? Yung certificate of no objection. Kung ko po yan eh. Ngayon na ramdam ko eh. Meron lang ako isang maliit na ipapagawa eh. Isang taon na gumugulong yung papel hanggang hindi pa tapos eh. So yung Maynilad po, hindi ba malakas magpasok ng pera? So anong pong Anyway. So obviously here, isa lang mapapansin natin. Na kahit gaano ka-bilyonaryo si Mr. Consunji, gaano siya kayaman na tao. Very humble at saka mapangkumbabang tao. Diba? Pwede naman siya magsalita laban kay Raffy Tulfo kung paano yung na-experience niya. And obviously, gaya nga na sinabi niya, he was treated decently dun sa House of Representatives. Nung nagpunta sila dyan sa, what do you call that? Dyan sa Senate, katakot-takot na pambabastos ang inabot nila. Diba? This is not about him being the CEO of the NCI. It's not about that. Okay? Pero sabi nga, we've been seeing this a lot as, sabihin na lang natin, a quote for life, a quote of life, ganyan, something like that. Na, kung paano mo daw dapat tinatrato ang CEO, the same way mong tinatrato ang isang janitor, with respect. Obviously, dito sa nangyari kay Mr. Consunji, hindi lang nag-cross ng line dyan si Raffy Tulfo. Pinakita niya sa atin kung ano ang pangit ng pambabastos at ano ang nakukuha mo, no? Ano ba ang nayi-yield mo? Akala mo ba na i-impress mo ang taong bayan the way you treat other people? No. Kaya no wonder, pababa ang mga survey mo. It's not because people believe that you can resolve issues. What they see is the total opposite. Diba? Hindi ka namin ilang beses ko ba kailangan sabihin, hindi natin kailangan siraan si Raffy Tulfo. Dahil mismo si Raffy Tulfo ang gumagawa ng paraan para masira ang sarili niya. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin po ang thoughts nyo tungkol dito. Ano po masasabi nyo now na narinig nyo na si Consunji after niyang mabastos sa loob ng Senado? Siya ba ay masamang tao? Siya ba ay bastos na tao? O siya ay napaka-humble na tao?